Noong gabi ng July 21, 2017, isang residente ng Rincon de los Sauces sa pinakahilaga ng lalawigan ng Neuquén sa Argentina ang lumabas para tumakbo sa hindi sementadong kalsada kasama ang kanyang dalawang mga aso. Matapos umabot ng humigit kumulang 6 na kilometro, ang mga aso ay bigla na lamang humiwalay at nagtatakbo papunta sa isang madilim at madamong parte ng highway na tila ba nakaamoy ng kung ano at hindi na pinansin ang tawag ng kanilang amo. Dahil dito, ang amo ay napilitan ng pumunta sa madamong parte na iyon at nakakita ng kung ano-anong mga kalat tulad ng sirang mga kahoy at ilang mga gulong. At sa ilalim ng mga iyon, ang residente ay nakakita pa ng kung ano na kung tititigan ay hindi maikakaila na figura ng isang tao. Sino ang sawimpalad na biktima at ano ang nangyari sa kanya? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Fernanda Pereira. Ang natuklasan na ito ay agad na inireport sa pulisya na dumating naman agad sa lugar kasama ang forensic team. Ang nakita na bangkay ay sunog, kung saan nasa 90% ng katawan nito ang nasunog, na sa sobrang pagkakasunog, ang katawan ay umurong at sumukat na lamang ng nasa 1.1 meters ang haba. Mayroong nakita na ilang mga bakas ng sapatos at gulong sa lugar na nagpapahiwatig na higit isang tao ang sangkot. At batay sa matinding amoy ng accelerant sa lugar, malinaw na sinunog ang biktima. Para sa mas mainam at masusing investigasyon, kinabukasan pa ng alas 10 ng umaga sinimulan ang investigasyon dahil ang bangkay ay nakita sa gabi at sa parte na open area at sobrang dilim, mas pinili ng mga otoridad na maghintay na lamang ng umaga para mag-imbestiga at baka sa halip na makakuha ng ebidensya, iyon ay aksidente pang masira nila. Matapos naman ang investigasyon, dahil sa matinding pagkakasunog ay wala silang gaanong nakuhang ebidensya sa katawan at ang tanging bagay na nag-survive lamang at maaaring pagkakakilanlan ay isang chain necklace na mayroong pink pearl na pendant. Dahil na din sa pagkakasunog ay hindi na nawari pa ang kasarian ng biktima at matapos lamang ng autopsy nang iyon ay tuluyang natukoy. Ang biktima ay isang babae na mayroong bata sa sinapupunan na tinatayang nasa 6 hanggang 7 buwan. Para naman sa pagkakakilanlan, sa pamamagitan lamang ng DNA testing iyon malalaman at dahil wala pang tao na ipagkukumparahan, ang mga otoridad ay nag-search sa ilang mga missing reports sa pulisya at dito na tuluyang natukoy ang kaawa-awang biktima. Noong July 21, kasabay ng pag-iimbestiga sa crime scene, isang missing report ang isinumite ng pamilya ng 26 anyos na babaeng nagngangalang Fernanda Pereira. Ayon sa mga ito, si Fernanda ay hindi nakauwi at bagamat hindi naman iyon out of the ordinary, dahil madalas naman itong hindi nakakauwi ng bahay na yon, ang pagkakaiba lang ngayon, si Fernanda ay mayroon ng anak na kailangan nitong alagaan. Bukod pa sa si Fernanda ay buntis din. Ang huling pagkakataon na mayroong narinig ang sinuman mula kay Fernanda ay mula sa isang text mula dito para sa isang kaibigan nito na ang nilalaman naman ay medyo katakataka. Quote, "Huwag kang masyadong magpa-late dahil baka bukas ay wala na ako rito." Bukod pa dito, bago umalis si Fernanda sa bahay, niyakap nito ang pamilya at sinabi, quote, "Maaring ito na ang huling pagkakataon na makikita ninyo ako." Base sa nakitang missing report at pagkakatugma ng ilang mga impormasyon kay Fernanda, ang pulisya ay pumunta sa bahay ng pamilya nito. Bilang ang nakitang necklace na may pink na pearl pendant lamang ang posibleng pagkakakilanlan, iyon ay ipinakita ng pulisya sa pamilya na positibo namang kinilala ng mga ito na pagmamay-ari ni Fernanda.
At malinaw na naalala na iyon ay personal pang inilagay ng lola ni Fernanda sa leeg nito ilang araw bago ito umalis. Ang bangkay ay muling isinailalim sa autopsy at dito naman natukoy na si Fernanda ay nagtamo ng 5 stab wounds na isa sa harap at 4 naman sa likod. Ibig sabihin, ang pananaksak ay nangyari matapos ng isang komprontasyon kung saan unang sinaksak si Fernanda sa harap at nagpatuloy ng ito ay tumalikod at sinubukang tumakas o umalis. Ang labi ay ginawa na din ng DNA testing na tuluyan ng kumumpirma na ang biktima nga ay si Fernanda. Pero sino ang gumawa nito sa kanya? Si Fernanda Pereira ay nagmula sa San Rafael na 700 kilometro ang layo mula sa Rincon de los Sauces sa lalawigan ng Mendoza. Siya ay napunta ng Rincon de los Sauces nang nagdalaga at nakilala ang isang lalaking boksingero na si Ademar Marangel o alias Becho. Sila ay nagkakilala noong late 2012 at nagsama na sa unang bahagi ng taong 2013 kung saan si Fernanda ay nagbuntis at nagkaroon ng anak sa edad na 15. Sa naging pagsasama na ito, si Ademar ay isa pa lang abusado at halos putulin ang anumang kaugnayan ni Fernanda sa pamilya nito. Bago nanganak si Fernanda noon, nakita siya ni Ademar sa isang school party na ikinagalit nito kung saan si Ademar ay pinagsusuntok si Fernanda sa ulo, likod at sikmura. Dahil dito ay binigyan si Ademar ng isang restraining order na lalong ikinagalit nito. Ang maling trato at abuso ni Ademar kay Fernanda ay sobrang lala to the point na si Fernanda sa pagpapalaki sa anak niya para maging isang mabuting tao ay nagbigay ng halimbawa na gawin ang eksaktong kabaligtaran ng ginagawa ni Ademar. Noong March 12, 2014, sakay ng sasakyan na minamaneho ng isang kaibigan, si Fernanda ay patungo sa isang tindahan para bumili ng diaper ng anak nang bigla iyong hinarang ni Ademar. Agad sila nitong nilampasan sakay ng motorsiklo at hinarang ang kanilang daan. Agad na sinugod ni Ademar si Fernanda na pinapadede pa ang anak nila at simulang bugbugin na naman si Fernanda. Agad silang tumawag sa pulis na nang dumating sa lugar ay nadatnan na patuloy pa ding sinasaktan ni Ademar si Fernanda. Agad na umawat ang pulis at sapilitang isinakay si Ademar sa police car. Ngunit bago nangyari yon, si Ademar ay bumulong kay Fernanda. Napapaslangin ito iyon kapag patuloy na ito ay magsasampa ng reklamo sa kanya. Sa banta na ito, si Fernanda ay hindi naman nagpatinag at isinumbong ang pananakit ni Ademar at balak na sampahan ito ng kaso. Sa kabilang banda, si Ademar ay nanatili lamang ng 5 araw sa kulungan bago pinalaya. Matapos nito, si Ademar ay patuloy sa pagbabanta kay Fernanda na pagbabayarin ito. Gayunpaman hindi ito makagawa ng anumang aksyon tungkol doon dahil si Fernanda ay bantay sarado ng mga pulis kaya hindi magawa ni Ademar na makalapit. May 20, 2015, sa tulong ng mga witnesses, si Ademar ay tuluyang nahatulan. Gayunpaman ay nabigyan lamang ng suspended sentence at hindi humantong sa bilangguan. Ang history na ito ni Fernanda at Ademar ay agad namang nahalughog ng pulisya dahilan para si Ademar ang unang tao na naging sospek. Gayunpaman, si Ademar ay mayroong matibay na alibay kaya siya ay nawala na sa listahan. Bagamat napatunayang wala na siyang kinalaman sa nangyari kay Fernanda, sa mga susunod na taon ay hindi pa din ito makaliligtas sa pagkakakulong. Dahil taong 2021, si Ademar ay nasentensyahan ng 9 na taong pagkakabilanggo para sa pagkidnap at panghahalay sa isang ex-girlfriend na nakilala nito bago si Fernanda. Ang malaking tanong ngayon, kung hindi si Ademar, meron pa bang ibang tao o dahilan sa nangyari kay Fernanda? Bandang alas 7 ng umaga noong November 19, 2016, isang 16 anyos na binatilyo na nagangalang Franco Aureliano ang binaril sa dibdib sa isang kanto ng Rincon de los Sauces.
Si Franco ay katatapos lamang na i-celebrate ang kaarawan ng kapatid nang binaril ng isang individual na sakay ng isang puting kotse. Si Franco ay agad na isinugod sa ospital at sa wimpalad na pumanaw agad. Isang lalaki na nagangalang Mauricio Maximiliano ang inaresto sa krimen na ito at si Fernanda ay isang saksi at naging isang lihim na testigo. Sa pagkakasaksi sa nangyaring krimen, ang lawyer na kumatawan kay Fernanda sa kaso ni Ademar noon ay nilapitan siya at sinabihan na maging isang testigo. Noong una ay sumang-ayon naman si Fernanda, ngunit kalaunan, si Fernanda ay isinumbong ang nasabing abogado sa isang komite at inakusahan iyon ng pag-aalok ng pera sa kanya at proteksyon kapalit ng kanyang testimonya na naging dahilan naman ng pagkabunyag ng kanyang identity o pagkakakilanlan bilang saksi ng prosekusyon. Maaari kayang si Mauricio na ang salarin na bagamat nasa likod ng rehas ay nagawang makakuha ng hitman para si Fernanda ay patahimikin? Hindi naman iyon imposible dahil ayon sa pamilya ng biktimang si Franco, sila ay madalas na makakuha ng mga banta galing kay Mauricio bago at matapos ng krimen. May kinalaman man o hindi, kalaunan, sa kaso sa pagpaslang kay Franco, si Mauricio ay napawalang sala. Sa patuloy na investigasyon, ilang mga CCTV footage naman ang nakuha ng mga otoridad. Sa pamamagitan nito ay trinak nila ang huling pagkakataon na nakita sa kamera si Fernanda at habang ito ay naglalakad sa kalye, dalawang mga sasakyan ang nakuna ng CCTV. Ang isa ay isang van at ang isa ay isa namang pick-up truck at ang huling kumpirmadong pagkakataon na nakita ng buhay si Fernanda ay sa isang kanto sa sentro ng Rincon de los Sauces. July 20 ng hapon, si Fernanda ay bumalik ng Rincon galing San Rafael matapos bisitahin ang pamilya doon. Ang anak naman na lalaki ay iniwan niya muna sa isang kaibigan bago umalis. Base sa nakuhang CCTV footage sa kalye na huling nakita si Fernanda, siya ay maaaring dinukot oras na hindi na siya mahahagip pa ng kamera at sa pilitang isinakay sa sasakyan na maaaring ang puting van. Sa loob ng van na iyon, maaaring pinagsasaksak si Fernanda. Bagamat hindi na muling nakuna ng kamera si Fernanda, sinunda naman ng pulisya ang ruta ng sasakyan sa abot ng kanilang makakaya. Humigit kumulang 5 katao ang lumabas mula sa mga sasakyan matapos na makarating sa isang boarding house bandang alas 9 ng gabi na may dalang isang malaking blanket na ipinatong sa ibabaw ng isang washing machine. Malinaw na ang blanket na iyon ay ang ginamit upang ibalot ang bangkay ni Fernanda. Ang license plate naman ng sasakyan at mga mukha ng nagsipagbabaan sa sasakyan ay natukoy naman ng pulisya at isa na dito ay ang nagngangalang si Luciano Hernandez na hindi na bago pa sa pulisya maging sa biktimang si Fernanda. Si Luciano at Fernanda ay nagkakilala matapos na naaresto si Ademar noon na kalaunan ay naging magkasintahan. Kalaunan, si Fernanda ay nagbuntis at ang bata sa kanyang sinapupunan ay kanyang pinangalanang Mateo na sa kasamaang palad ay kasama niyang namatay sa sunog. Masasabing isa pa ding kamalasan dahil si Luciano ay walang pinagkaiba kay Ademar. Si Luciano ay mayroong pabago-bagong ugali at isa pang drug addict. Bukod sa pagiging addict, siya ay isa ding tagapangalakal at sa gawain na ito ay nagdesisyon na maaaring gamitin si Fernanda bilang isang mula o tagahatid o courier ng droga at isinali ito sa kanyang grupo. Sa kasamaang palad, dahil sa napasok na ito, si Fernanda ay nagkaroon ng adiksyon sa droga. Sa mga linggo at buwan bago napaslang si Fernanda, sinubukan ito na takasan ang napasok na gulo. Nakipaghiwalay siya kay Luciano nang nakalipas na ilang buwan at noong July 17 ay kinausap ang ama at sinabi rito na natatakot siya para sa kanyang buhay. Nang tanungin ng kanyang ama kung sino ang kanyang kinatatakutan, nagbigay siya ng listahan ng mga pangalan kabilang si Luciano.
Makalipas ng 2 araw noong July 19, tinawagan niya ang kanyang ina at sinabing, quote, "Mamita, lalayo na ako sa lahat ng ito. Tama ka, ayoko nang magkaroon pa ng anumang kinalaman sa kahit na sino sa kanila. Si Luciano ay isang demonyo at ang pinakamasamang taong nakilala ko." July 21, nang natagpuan ang sunog na katawan ni Fernanda. Dahil sa nakuhang CCTV footage, ay natrack ng pulisya ang van maging ang boarding house at July 27, nang iyon ay kanilang ni-raid. Isang bahay pa ang kanilang ni-raid na pagmamayari ng isa sa 4 na mga lalaki na nakita nila sa video. Ang 4 na mga lalaki ay inaresto, ngunit ang isa ay pinakawalan sa kakulangan ng ebidensya. Samantalang ang natitirang 3 kasama si Luciano at ang 2 na nagngangalang Diego at Osvaldo ay ikinulong ng pulisya. Ang kanilang mga sapatos ay kinumpiska na nagmatch naman sa mga shoe prints na nakita sa crime scene. Ang kanilang sinakyan naman na van ay nagmatch din sa mga tire tracks na natagpuan din sa crime scene. Sa boarding house naman ay may nakitang mga kahoy, gulong at lagari at isang container ng combustible fuel na mga ginamit sa pagsindi at pagsunog ng katawan ni Fernanda. Mayroon ding nakita na isang maliit na dambana na kumpleto ng mga itim, puti at pulang mga kandila na ritual na nakaayo sa paligid ng isang imahe ng santo. Sa isang kwarto ay may natagpuan naman ng mga satanic music at isang maliit na kural na mga tupa na pinaniniwala ang gamit para sa sakripisyo. Mayroon ding isang manika na papel na nakita na tinatayang kasing taas ni Fernanda at mayroong suot na peluka na kapareho ng kulay ng buhok ni Fernanda na maaaring ginamit sa isang ritual at offering. Sa katawan naman ng isa sa mga suspect na si Osvaldo ay mayroong mga tattoo na naglalarawan ng mga babaeng nasa apoy at iba pang mga imahe na mayroong kaugnayan sa satanismo. Mayroong sabi-sabi na ang satanismo ay mayroong koneksyon sa ginawa kay Fernanda. Siya ay buntis ng 6 na buwan at idinispat sa layo na 6 na kilometro sa labas ng bayan at ang katawan ay nakita sa daan na tinatawag na Route 6. Kaya ang numerong 666 ay sinasabing mayroong koneksyon sa krimen. Ang van naman kung saan isinakay si Fernanda ay ginawa ng forensic investigation at dito nakita ang ilang mga bahid ng dugo na nagkumpirma na doon nga pinaslang si Fernanda. Para naman sa motibo, hindi maikakaila na iyon ay isang akto ng paghihiganti o pagpapatahimik ng si Fernanda ay nagdesisyon na tumiwalag sa grupo. Nang naaresto si Luciano, ang mga otoridad naman ay ginawa ng paternity test ang batang si Mateo na nasa sinapupunan ni Fernanda kung saan lumabas na si Luciano ay hindi ang ama ng bata. Ang ama ay isang nagngangalang Kevin na kasalukuyan noong nakakulong din na umamin naman na ito ang tunay na ama ng bata. Ibig sabihin, maaaring natuklasan ito ni Luciano at maaaring naging motibo o dumagdag sa motibo sa nangyaring krimen kay Fernanda. Base sa CCTV, 5 ang mga individual na nagsibaba ng van at 3 pa lamang ang kanilang nahuhuli. September 21, nang kanila na ding kinilala at inaresto ang 2 pa at iyon ay ang asawa ni Osvaldo na si Andrea at ang kapatid ni Diego na si Fabio. Silang 2 ay walang direktang kinalaman sa pagpatay, ngunit maituturing na kasabwat dahil alam na mga ito ang nangyari at tumulong para pagtakpan iyon sa mga otoridad. Sa patuloy na investigasyon, ang mga call records ng mga sospek ay sinuri din ng pulisya kung saan natuklasan na sina Diego at Fabio ay mayroong blacklist na binubuo ng mga kababaihang nakatira sa Rincon de los Sauces na mayroong mga alam sa kanilang grupo sa pagbebenta ng droga. Isa si Fernanda sa listahan na ito. Mayroon ding isang call record ang nakuha kung saan sina Osvaldo at Diego ay nag-usap tungkol sa isang nagngangalang Nicolas na siyang may-ari ng boarding house na baka iyon ay magsumbong at kapag nangyari iyon, 6 silang mapapahamak. 5 lamang ang bumaba sa van, kaya sino kaya ang pang-6 na iyon?
Nagkaroon pa ng isang pabigat dahil ang ama ng mga sospek na sina Diego at Fabio ay inililista ang bawat pangalan ng mga saksi at mga address nito saka magpo-post ng pagbabanta o death threats sa social media account nito. Dahil dito, kinailangan ng mga otoridad na ilagay sa police protection ang bawat saksi at inaresto ang ama ng mga ito for criminal harassment. June 21, 2018, nang nagsimula ang trial sa kaso na dininig ng 12 miyembro ng hurado, ang mga nasasakdal ay kinasuhan ng murder, aborting a fetus at femicide. Ang paglilitis ay tumagal ng 11 araw kung saan ipinakita ng prosekusyon sa hurado ang kuha ng CCTV, ebidensya mula sa kanilang mga telepono, ang kasaysayan ng mga akusado sa pagbebenta ng droga at ang pagnanais ni Fernanda na umalis sa grupo bilang kanilang potensyal na motibo, ang dugong natagpuan sa loob ng van ni Luciano at ang magkatugmang bakas ng sapatos. July 1, 2018, matapos ng 2 oras at 15 minutong pag-uusap, naglabas na ng hatol ang hurado para sa pagpatay kay Fernanda at sa kanyang hindi pa isinisilang na anak na si Mateo, sina Luciano Hernandez, Osvaldo Castillo, Diego Marillian at Fabio Marillian ay pawang napatunayang nagkasala. Samantala, si Andrea Peruca ay nahatulan din dahil sa kanyang papel sa pagtatago ng krimen. July 13 nang sila ay pinatawan ng sentensya na life imprisonment na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 20 taon. Si Andrea naman ay nabigyan ng 12 taon sa bilangguan. Sila ay kailangan ding magbayad ng 318,000 Argentine pesos in legal cost. Sa nakuha mga sentensya, silang lahat ay nagpasa ng apela at September 26 nang ibinaba ang hatol. Ang korte ay sumang-ayon sa apela ni Andrea at siya ay pinalaya. Samantala, ang sentensya naman ng 4 ay hindi nagbago. Sila ay muling nagpasa ng apela na muli ding hindi napagbigyan. Ang naging paglaya ni Andrea ay inapela din ng prosekusyon ngunit hindi na iyon nabago, kaya siya ay nanatiling malaya. Sa huli, si Andrea ay hindi na muling kinasuhan at wala nang iba pang sospek ang inaresto, kaya ang pang-anim na maaring kasabwat ay nanatiling in question. Ang grupo naman ang nagbebenta ng droga na kinabilangan ni Luciano na humantong sa pagkamatay ni Fernanda ay hindi kailanman binuwag at naungusan lamang ng kakompetisyon. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!